nagbabalik po ang The Straight Path to Justice sa PTV Special Forum. Puntahan naman natin si Attorney Moses. Attorney, bago tayo nag-break, nabanggit nga itong level of service when it comes to our government personnel, our officials, at sa mga tao po na hindi lang hinalala, pero talagang from the onset, mga civil servants. Ang tinatanong din natin ay, ano ba yung standard dapat na, ano yung reflection nito sa standard of government, that standard of government service that people in. Kasi minsan, on the other hand, sabihin nila na positive, maraming kaso. On the other hand, may mga tao sa loob ng gobyerno nagreklamo, nagtrabaho na nga ako, I was underpaid, tapos kinasuhan pa ako. Ano po yung reflection nito? Gio, I served for government for about 7 years at mahirap talaga yung kalagayan ng pamahalaan, nagkakawani ng pamahalaan. Ang pwedeng maging reflection nito, una, kung ikaw papasok ka sa pamahalaan, hindi ka nandyan para kumita at magkamal ng kayamanan. Pangalawa, pag andyan ka, dapat sabi ka sa mga tao na ako kawani ng pamahalaan, sumusunod ako sa batas, kaya dapat may ingat ka. Diba? Yun ang nakikita nating reflection nito sa civil servants. Kanina nagbabalik tayo dun sa issue pa rin ng credibility. Pag kasi credible yung mga pinoprosecute ng government, makikita nila na, buti nga sa kanila. Diba? Pero kung nakikita nila na inosente, sasabihin, kawawa naman kami. So dapat, yung sinasabi natin credibility, very important dyan kasi dyan mararamdaman ng civil servants kung totoo. Kasi in one government institution, alam naman nila who among them, di ba? Sinasabi nila na, nako, sa gobyerno, maraming katiwalain. Pero sa totoo po, bilang naglilingkod sa pamahalaan ng napakatagal na panahon, kakaunti sa isang opisina. At alam nila yan. Pag yan nakasuhan, magbuboost ang moral ng mga taong bayan na lalo ng mga kawani na may nangyayaring reforma dito. Gaya ng pumasok si Pangulong Aquino, marami nag-expect sa lahat ng kawanian na talagang tutugisin yung mga tiwali. In fact, may ibang cabinet secretary na may listahan sila ng kanilang mga opisyal at talagang pinapakasuhan nila na alam na nila na gano'n. Diba? So, two effects. If the prosecution is credible, motivated ang empleyado na magsumbong at magtrabaho ng maigi. Pero on the other hand, kung nakita ng persecution, mawawalan ba ng tiwala, diba? At mawawalan ng parang motivation yung mga empleyado natin magtrabaho. But generally, once we see big fish, pag nakakita tayo ng matataas na opisyal na nakakasuhan, diba? Yung taong bayan, sabihin na natin, medyo natutuwa kasi nakikita nila may napaparusahan. Sa bayan kasi natin, sinasabi, mahirap lang naman napaparusahan, pero pag nakakita tayo ng mataas na opisyal na pinaparusahan, maganda ang dating sa pamahalaan, sa mamamayan, at saka sa mga lingkod bayan. Attorney Jay, puntahan naman kita dito. Looking at the bigger picture, hindi lang to sa dami ng kaso na fina-file. Pero sa tingin mo ba, when it comes to our civil servants, dapat i-re-evaluate at tignan muna natin ulit ang CSC law when it comes to working government? When it comes to working in government, tama ka, Gio, pwede nating irepaso ulit ang civil service rules. Number one, we should raise also the morals of the people who have spent all their lives working for yung dahil sa public service talaga. And tama yung sinabi ni Attorney Moses, a lot of people in government become demoralized, especially when they see the people above them get away with anything. Tapos ang napaparusahan, yung nasa baba, nakagaya nila. When all they did was to simply follow rules and follow the direct orders of the ones above them. Siguro tignan rin natin, kasi ang alam ko ngayon sa jurisprudence, hindi tinatanggap yung command responsibility. But with the changing mindset of the Filipino people that they wanted better leaders, maybe, just maybe, the civil service can look into the possibility of being in command and taking responsibility for whatever the people below them have done. Kasi karamihan ng katiwalian, it's either hindi alam ng nasa taas o di naman kaya ang nakikita lang na gumagawa ay nasa baba at hindi nakikita na inutos pala galing sa taas. I think true transparency and responsibility to the public begins pag kahit tayo mismo o yung mga taong mismong nasa gobyerno willing na repasuhin yung rules nila para lang magkaroon ng true accountability. GB, sa tingin mo, yung isang epekto rin ng maraming kasong isinampa ng ombudsman ay yung matatakot na rin yung ibang tiwali na gumawa dahil parang warning na ito sa kanila. What do you think?
kung walang conviction ay baka walang warning na maibibigay sa mga taong tiwala sa loob ng gobyerno. I think what the government needs to do now is to make sure that institutional reforms are put in place. Yung etong time ng gobyernong ito ni Pangulong Aquino ay time na kung saan sinabi niya kung walang corrupt ay walang mahirap. Pero kailangan ng institutional reforms para matingnan na after 2016, masusustain ba itong mga anti-corruption drive na ito. Ang nakikita natin na accomplishment siguro ng Ombudsman na 147% increase ay personal-driven ito, hindi ito institution-driven. Merong mga limitations ito. So ibig sabihin, kapag iba na rin yung nakaupo, baka iba na rin yung timpla at iba na rin yung weather. So I think kung at walang institutional reforms ay hindi ito masusustain at ganoon pa rin ang magiging kalakaran. Anong institutional reforms, to be specific, para naman matulungan itong constitutional body ng Ombudsman? I think unang-una yung sa Ombudsman, ito ay only siguro less than 50% of the work. Ito sila ay nagfa-fact-finding lang at nagsasampa ng kaso. Kailangan natin tingnan yung absorptive capacity ng ibang mga institutions at ibang mga agencies, especially yung judicial system natin na kung saan nagsasampa ka nga ng kaso pero wala ka namang personal para i-convict itong mga kasong ito and to see through all of these cases. Yung pangalawa, yung matagal nang sinasabi ng mga CSOs na ipasa na yung Freedom of Information Bill. I think this would be a trademark talaga na ito, anti-corruption beyond 2016. Yung freedom of information kung saan, kung kahit sinong mamamayan ay pwedeng tignan kung ano yung financial expenditures ng isang local government officials at matignan kung saan niya ginagastos itong mga pera ng taong bayan. Pangatlo siguro, modernizing the way that we do our bureaucratic processes. Ibig sabihin, kung ang institusyong ito, ang agency na ito ay madala sa kurakot sa baba, siguro minimize human contact when it comes, or human tampering. Ibig sabihin, put in more funds para ma-computerize ang mga proseso at ma-minimize yung human contact. These are some of the things na institutional talaga and beyond 2016 na yet we have to see from the current president. May mga katanungan pa po ang ating studio audience, kaya dumakong po muli tayo kay Kirby Cristobal. Kirby. Maraming salamat, Cathy at Gio. Ako muna ang magtatanong kay Attorney Rosale. Ma'am, may kaso po na 6 counts. Itong si dating TESTA Director General si Huco. Ma'am, pag sinabi po ba nating 6 counts, paano po maiintindihan ito nung mga ordinaryong Pilipino? Bakit po siya sinampahan ng ganitong klase ng kaso? Pag sinabi mong 6 counts, ibig sabihin, parang lumalabas na ang isang transaksyon ay isang kaso. Isang transaksyon ay isa pang kaso. So kung dahil 6 na beses ito, 6 na separate na transactions ang nangyari. Maaaring ito ay involving a particular set of, like in this particular case, overpricing ng training equipment. Pero bakit 6 counts? Training equipment na binili, for example, ng January, and then March, and then June. Ituloy ang katiwalian, ang sinasabing allegation ng katiwalian. Kaya 6 na count. Kasi one offense is independent of each other. Ma-prove mo man, ibig sabihin, 6 na beses mo rin ipoprove ang kaso. Pero ma'am, paano po natin mailaline yung interest naman po ng mga ordinaryong Pilipino? For example, isa lang po akong dinda sa isang karinderya. Paano ko po maililinya yung interest ko na tumutok po dun sa kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigang Bayan para po mas maintindihan ko na ano bang pakialam ko sa kasong ito? At bakit naman hindi tayo magiging makikialam? Alam naman natin na every time merong aligasyon ng ganito, ng korupsyon, ito ay dahil ninanakaw ang pera ng taong bayan. Kaya hindi ibig sabihin na TESDA lang ang nagkaroon ng anomalya, ay hindi involved ang ibang taong bayan. So dapat, kaya tayo nagkakaroon ng public accountability dahil kailangan natin bantayan ang lahat ng aspeto ng ating lipunan, lahat ng parts or iba't ibang sangay ng ating gobyerno. Okay, maraming salamat. Attorney Moses, let's siguro patapos na yung segment na to. Ways forward. What are ways forward para masabi natin na ma-attain yung tamang disposisyon ng hustisya sa bansa when it comes to the cases of the Ombudsman? Well, kaya nang nabanggit kanina, maraming kaso ang Ombudsman, pero nakakatuwa ngayon na medyo tumaas yung
mga dami nang na-resolve nila. Pero siguro, dami rin ng tao ang kailangan natin dyan eh. Kung ako naniniwala ako bilang ang una kong trabaho sa husgado, na mahirap magbigay ng mabilis na hustisya kung kokonti ang mga huwes at nagdedesisyon. We need more people on the ground, more people to help evaluate the evidence. Kailangan natin mas maraming tao para tumutok dito. Sa dami ng nafa-file, baka masayang lang kasi yung interest ng mamamayan pag hindi natin na sustain. Yun ang sinasabi nila Attorney JJ, di ba? Dapat i-sustain natin. Kung nakikita ng taong bayan na gumagalaw, katulad itong news na to na tumaas yung average ng pag-file natin, may engganyo ang taong bayan na mag-file, di ba? Kaya ako, way forward would be to engage the people, more people on the ground with the ombudsman, mas maraming tao, mas maraming tutulong, magre-resulta sa mas maraming mahahabla. Gaya ng nabanggit natin, parang kanina tinitingnan natin yung data, parang 7,000 yung nila. Di ba? And with that, with only a handful lawyers, kung konti ang ating mga abogado na titingin, konti lang din ang matatapos natin dyan. Aside from yung pagdadagdag ng tao, yung ordinaryong mamamayan, Attorney JJ, what can we do aside from yung pagpa-file ng complaint? Paano natin matutulungan ang trabaho ng mga nasa Office of the Ombudsman? Matutulungan natin sila hindi para mag-abogado tayo o tumulong tayong mag-prosecute ng tao. No? The thing is, kung mayroon tayong alam na anomalyang nangyayari at alam yung mali at pera ng taong bayan itong naaaksaya o di naman kaya ay may lumalabis sa kanilang mga sinumpaang posisyon o di naman kaya ay talagang alam mong tiwali, maaari ka namang dumulog sa ombudsman o di naman kaya ay gisingin natin itong mga taong ito sa pamamagitan rin ng sarili nating gawa. We lead by example, we live by example. So siguro naman kung may hiya sila sa katawan, they would realize na ay mali pala yung pinapagawa ko o yung ginawa ko. But otherwise, kung alam nyong maling-mali na talaga at malakihang katiwalian ang nangyayari, this is the only window period that we have. Biniyayaan tayo ng mahuhusay na leader ng ganitong ahensya na kung mali-mali, kung tama-tama. So, siguro ito na lang yung window of opportunity na tayo ay mag-contribute sa bayan natin na kinalakihan, sa bayan kung saan tayo pinanganak, tulungan natin sa pamamagitan ng pagre-report nito. Ginoong Morales, sa larangan po ng business o sa business sector, what are the ways na kung saan talagang matanggal tong mga bottlenecks and talagang ma-pursue natin ang tamang daan? Unang-unang po, we're on the right track na filing all these cases. Yun nga po, aside from adding more personnel to the Office of the Ombudsman, at saka po dun sa mga prosecutory and judicial bodies, we might as well look into their benefits and their compensation. Katulad po ng mga ordinaryong mga empleyado sa government, kung minsan, just a little more will avoid them from temptation, will bear them away from temptation. And with the intention to review yung tinatawag na Code of Conduct for Public Officers and Employees, we might into yung providing the appropriate remuneration, compensation, and incentive. One example na both parents of mine were public school teachers, retired public school teacher. Ang isang complaint ng isang magre-retirong public school teacher, yung benepisyo niya sa GSIS, it will take them months, sometimes years to get. Kung minsan, pag hindi raw sila nag-avail ng salary loan, somebody else will use their policy and somebody else will take the loan for them na hindi sila nakinabang. So, meaning na the government itself should be providing the incentive to the people. Like sa kaso ng prosecution, if we add more prosecutors, we'll be lessening the backlog, di ba? We'll be increasing the timeline for disposition and we'll have a speedier disposition of cases. If we dispose of many of these cases, we'll be lessening opportunities for graft and corruption, meaning we'll be saving more. If we add more productive and good people, we'll be saving the government. On the part of the business naman po, ganito naman po yan. Yung business po would like to see yung momentum sustain. Saka po yung tinatawag na more or less there's a semblance of permanency doon sa mga magandang polisiya ng gobyerno. Exposing graft is okay with the business.
exposing excesses in government, businesses interested doon. At tinitignan po ng negosyo kung how this translates to good governance and how this translates into keeping good policies in place for a longer time. Okay, maraming salamat po at naubusan na po tayo ng oras kaya hinga na lang po natin ng mensahe ang ating mga panauhin. Unahin natin si GB Gores. Para sa mga taong bayan, ito yung magandang panahon para maningil pa ng sobra mula sa ating mga public officials. So tama po yun. Kung meron po kayong alam na katiwalaan, ay report po natin sa Ombudsman, and then pinapanawagan din natin yung Ombudsman na i-popularize ang proseso at para hindi ma-intimidate ang ating mga average Filipinos and Filipinas na magsampa ng kaso. Yung pangalawa ay ito ay mga sticks, no? Ito yung Ombudsman, Tanod Bayan, yung Sandigan Bayan, etc. Pero kailangan din natin ng carrots. Kailangan natin ng carrots na institutional reforms and changes which makes the road to anti-corruption and good governance more long-term. At ito yung gusto nating pagpasa sa Freedom of Information Bill at ibang pang mga legislative proposals na nakahain ngayon sa Kongreso. Maraming salamat, JB. Attorney Moses Florendo, isa pong practicing lawyer. Magandang gabi po sa inyong lahat muli. Gaya po ng sabi ng aking mga kasamahan dito, particularly sila Attorney JJ, na dapat sustained and continuous yung pakikialam natin dito. Sa ating kasaysayan, 4 na malaking pagkakataon sana ang nagbigay leksyon sa atin. People power, impeachment ni ERAP, impeachment ni Corona, and now the PDAF. Pero hindi pa rin po sapat. Dapat nasa pamumuhay natin yung paghingi ng accountability sa ating mga namumuno. Ngayon po, nakakatuwa na medyo nag-increase na yung kaso na sinampa ng Ombudsman kumpara sa mga nakaraang taon. Pero hindi po tayo dapat matulog pa ng mahimbing dito. Dapat magbantay tayo. Gaya rin po ng nabanggit na aking mga kasama dito, importante rin po na gawing magdali para sa mga mamamayan ang lumaban sa katiwalaan. At pinaka-importante po dito na pwedeng gawin ng pamahalaan ngayon ay ipasa yung Freedom of Information Bill sa Senado at saka sa Kamara de Representantes. Mas madali na ang taong bayan na tumulong sa pamahalaan dahil hindi lang trabaho ng Ombudsman ang pagsupong sa katiwalaan. Trabaho to ng lahat ng mamamayan. Yun lang po. Maraming salamat, Attorney Florendo. At huling mensahe po mula kay Ginoong Edel Morales, LGU and Business Consultant. Pinipundot ko po yung calculator ko. I'm just trying to compute the period of years na nag-transpire since the EDSA revolution. It's been like 28 years since EDSA revolution. We have to review kung ano na po ang nangyari. Ang siguro po, with what we have gained as a nation, as a people, trying to track the right path, yung dumaan sa tuwid na landas, siguro po we have to take stock of what we have done and where we have been. Kaya po, if we try to look forward, tignan po natin the next 20 years kung saan na po tayo. Ang concern po nito, after the Pinoy presidency, what's next? Yun po ang pinaka-critical sa lahat. Maybe yung institutionalized, empowered institutions na maging apolitical sila, hindi sila masyadong ma-influence ng politics o ma-insulate sa politics, napaka-importante po yun. At saka po kasi the concept kung sino mawala. Kasi po tayong mga Pilipino, mahilig tayong manood ng barilan, yung bida, may kontrabida. Kaya kung minsan, kailangan natin, pag pinail mong kaso, para mong nakikita kasi yung pinanood mo sa sine na makukonklud mo agad na siyang bida, siya yung kontrabida. Pero in the real world, hindi po ganon. And we hope we can come up with this sustainability and we can go through the right path through and through. Maraming salamat, Attorney JJ Atienza, na siya na nga mong laging nag-explain ng ating legal matters. Isang makathaang hapon o gabi sa inyo. Una, huwag nating sayangin yung pagkakataon na ituwid natin kung ano yung binaluktot ng mali. Remember that good governance will only flourish if we start within ourselves. So let us continue to demand for and set a high standard of leadership or set a high standard from our leaders. Ito lang yung magsasabi sa atin na even after this administration, we can change our country at lahat tayo pwedeng umunlad. At isa rin pong practicing lawyer, Attorney Cynthia Rojas. Okay. Lahat tayo nag-agree, lahat tayo nandito ngayong gabing ito. Naniniwala na
personality-driven ngayon ng ombudsman. She is highly credible. Naniniwala mga taong bayan sa kanya. Siguro malaking bagay na siya yung nandun, kaya marami rin tumataas yung bilang ng kaso na sinasampa. No? Tungkol dun sa sustainability, after 2016, what happens? At least under the ombudsman law, Ombudswoman Carpio Morales still has 2 years because it's a term of 7 years. So we're assured more or less she'll be there until 2018. What should happen is for us, tayong lahat magbantay, masustain ang lahat ng changes na to, lalo tayo magpursige na mabantayan natin ang katiwalian sa ating gobyerno. Nag-umpisa na to sa tuwid na daan, nag-umpisa na to kay Justice Carpio Morales. Sana masustain natin lahat ito and we should all participate. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ang pagtaas po ng bilang ng kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ay isang patunay na seryoso ang pamahalaan sa katiwalian. Ating pong tandaan na ang pag-unlad ng ating bansa ay nag-uumpisa sa malinis at matapat na serbisyo publiko. Ako po, si Cathy San Gabriel. Sa isa pong developing country gaya po ng Pilipinas, napakahalaga na may tiwala ang mamamayan sa pamahalaan. Naway wag po tayong magsawang sumubaybay at sumuporta sa mga aksyon ng ating gobyerno laban sa katiwalian. Ako po si Kirby Cristobal. Posible po ang pagbabago. Kailangan lamang nating maniwala at pakibahagi bilang mga Pilipino. Ako po si Gio Tingson. Naway nakatulong po ang 1.5 oras ng aming pagtatalakay para sa inyo. Dito lamang po sa The Straight Path to Justice, a PTV Special Forum.